Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay tungkol dun sa tinatawag nating madalas nakakalimutan ito ng tao, yung purihin at pasalamatan ang ating Diyos. Pero kung alam lang natin yung mga dahilan kung bakit dapat nating purihin at pasalamatan ng Diyos, mahihiya tayong hindi natin siya purihin at pasalamatan. Bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa ating Diyos para maunawa at maintindihan natin ito para mas ma-enjoy po natin ang kanyang mga salita. Lord, salamat. Maraming salamat sa buong magdamag nito, iningatan, ginabayan, sinamahan niyo po kami sa lahat ng aming gawain. Alam po namin, Panginoon, kung di dahil sa inyo, maaari, hindi namin alam kung kami nakauwi ng maayos sa bahay. Pero salamat, iningatan mo kami. Nakalis kami sa bahay, nakabalik kami sa bahay. At ngayon, sa gabing ito, meron kaming pagkakataon para tunghayan namin ang inyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ito isang pagkakataon na naman para madagdagan yung aming kaalaman at higit sa lahat, maging daan ito para mas lalo naming magawa ang inyong kalooban sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ikaw isang Diyos na hindi nagbabago. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. Hayaan niyo po basahin ko dito sa awit, 136:26. Ang sabi rito, ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Mismo ang salita ng Diyos nagsasabi na dapat purihin at pasalamatan siya. Pero siyempre, may mga time na kailangan hindi natin masyadong natutunghayan, hindi natin masyadong nakikita yung essence ng purihin at pasasalamat. Pero sa pamamagitan po, titingnan natin, merong mga dahilan bakit dapat purihin at pasalamatan ang Diyos. No? Merong mga dahilan kung bakit dapat purihin at pasalamatan natin ang ating Diyos. Unang-unang dahilan at reason, letter A, He did not abandon us. No? Sabi rito sa awit 136:23, di niya nilimot nung tayo malupig ng mga kaaway. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Alam po ninyo, kahit kailan, hindi tayo pinabayaan, iniwanan ng Diyos sa ere. Tayo lang kumisan nawawala tayo ng tiwala. Pero ito, pinapakita rito, di ro niya nililimot na tayo tuluyang malupig ng mga kaaway. Maaring temporary, baka matalo tayo, pero ito, palagi kong sinasabi ito. Ganyan naman talaga kung minsan ng bida, di ba? Nagpapabugbog muna. Pero sa bandang huli, tayo rin magtatagumpay din tayo. Kasi hindi tayo inabandon ng Diyos natin. Kahit kailan hindi tayo i-abandon ng Diyos natin. Kaya sabi po sa Kronika 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. No? Ito yung tinatawag natin lahat, as in lahat, ng mga bagay na kailangan natin, ibibigay ng Diyos. No? Lahat ng mga bagay na makakatulong sa atin para tayo ay lumago sa ating faith, ibibigay ng Diyos. Parang kagaya ngayon po, nag-aaral tayo ng kanyang salita. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Binigay niya itong oras na ito. Kaya, bakit niya gagawin yun? Kasi gusto niya lalo natin siyang kilalanin para lalo nating ma-appreciate yung kanyang ginagawa. Alam niyo po, kung meron mang pabayaan si Lord, kung meron man taong pababayaan ng Lord, merong isang dahilan. Makikita po natin dito sa Kronika, pangalawang Kronika 15:2. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, pakinggan mo ako, Asa, at kayo mga taga Huda at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo nasa panig niya. Matatagpuan ninyo siya kung siya inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Ito lang po ang tanging paraan, na tayo ay i-abandon ng Diyos. Pag sinabi natin na, Lord, ayoko, kaya ko nang mabuhay mag-isa. Magagawa ako, kikilos ako ayon sa aking kalooban. Pag dineclare na po natin yan, that's the time na iiwanan na tayo ng Lord. Pero isipin po natin, ano yung po pwede mangyari sa atin pag iniwanan tayo ng Lord? Mawawala yung mga bagay na dapat ma-enjoy natin sa buhay kasama ang Diyos. Sayang po
kung hiwalay pa tayo kay Lord. No? Huwag nating hayaan na itakwil tayo ng Lord. Itatakwil niya tayo kung siya mismo ay itatakwil natin. Yung hindi natin papansinin ang kanyang mga salita. Kaya nga mapalad po kayo ngayon. Mapalad tayo. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin itinatakwil ang Diyos. Ibig sabihin, binibigyan natin ng time ang kanyang mga salita para makapenetrate sa atin, sa ating buhay, at magkaroon tayo ng maganda at maayos na buhay. No? So, dapat lang papurihan, pasalamatan natin si Lord dahil hindi niya tayo ina-abandon. Pangalawa, na bakit kailangan nating purihin at pasalamatan ng Diyos, dapat alam natin ito. Letter B, He set us free. Sabi po rito sa Awit 136 verse 24, pinalaya tayo nung tayo masakop ng mga kalaban. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Alam niyo po, kung meron man tayong kaaway sa mga panahong ito, walang iba kundi ang demonyo. Paikot-ikot po yan. Gumagala-gala yan. Gusto niyang ibagsak tayo, gusto niya ano tayo, at lalagyan niya tayo ng mga talikala para magawa natin yung kanyang mga bagay na gusto. Pero sabi nga dito, sa binasa natin, God set us free. Palalayain tayo ng Lord. Ako po, personal kung iano po sa inyo testimony, dati po ako ay alipin ng alak. Mahilig po ako mag-inom, lasinggo po ako. Ano, lalo na yung mga uso sa atin yan, yung hindi na minsan nagtitila ng pang-uwi, yung halos gumagatang na. Mga mata ko po ay hindi naman ganoon kasi pag ako'y nalasing na nung panahon na yon, hindi na ako uwi na mong bahay. Doon na lang ako kung saan ako nandun. No? Doon na lang ako. Pero nakakaano pa rin. No? Dahil alipin ako noon, pagka yung tipong parang pagka may inuman, talagang hindi mo matatanggihan. Alam niyo naman po, yung naikwento ko na sa inyo, nagdroga din po ako. Pero salamat sa Panginoon dahil pinalaya niya ako. Siguro kung di ako natigil sa droga, yung mga ibang kakilala ko po, yung kapanahunan ko, maagang namatay, maagang napahamak, maagang may nangyari sa kanila hindi maganda. Dalawa lang naman yan eh. Tatlo pala. Either makulong ka, papunta ka sa mental, mamatay ka. Pero salamat sa Panginoon dahil binago niya, pinalaya niya ako sa pagkakaalipin dito sa mga bagay na nilalagay ng mundong ito. Even yung Yossi, nakalaya po ako doon. Lalo na kung siguro kung nag-Yossi ako, may hika pa ako. Baka hindi po ako tatagal. Baka sa mga panahon ito, baka wala na ako. Pero mabuti ang Diyos, pinalaya niya ako sa mga bisyong yan. Ano? Sabi nga dito sa Lucas 4:17-19, at binigay sa kanya ang aklat ni propeta, ito kay Jesus Christ po ito, propeta Isaias, binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga hihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng ating Panginoon. Kung meron mang gustong gawin ng ating Panginoon, no? Kaya siya nagpunta dito sa lupa is para palayain tayo sa tanikala ng kasalanan. Mapalad po tayo dahil tayo ay nakakilala sa Panginoon. Mapalad po tayo na nalalaman natin yung na ano natin na may measure natin kung alin ang tama at anong mali. At kung hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, baka mananatili tayo sa mali. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo ini-abandon, bagkus pinapalaya niya tayo sa lahat ng tanikala. No? Lahat ng tanikala ng nag-aalipin sa atin para mapalayo tayo sa Diyos, pinalaya tayo ng Diyos. Bakit? Ayaw ng Diyos na mayroong mga pasanin tayo sa buhay nung dahil sa pagkakamali natin. Pinalaya tayo. Pinalaya tayo ng ating Diyos kasi iyon ang nature po niya. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. At dahil pag-ibig, ayaw niya tayong maging alipin ng kung alin man, kung ano man dito sa mundo. Kung meron man dapat na tayong paglingkuran, walang iba kundi ang ating Diyos. At hindi naman tayo mapapahiya. Bakit? Kasi meron pong letter C. Ano yun? He is our great provider. Sabi niya sa Awit 136:25, lahat ng pagkain ng tao at hayop, siyang nagbibigay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman.
So kung si Lord ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin, even yung pagkain, hindi ba dapat purihin natin siya, pasalamatan? Nararapat lang na siya'y purihin at pasalamatan. Kaya tayo po, kung mapapansin po niyo, palagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Bago tayo magsimula, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Matatapos tayo, magpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Siya nagbibigay lahat para makapamuhay tayo ng maayos. Siya nagpo-provide ng lahat, no? Para maranasan natin yung dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Baka sabihin ng iba, bakit di ko maranasan ng provision ng Lord? Meron. Tingnan po natin sa awit 111, 4-5. Sabi dito, hindi maaalis sa ating gunita, si Yahweh mabuti at mahabaging lubha. Ang sa kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana, pangako ni Yahweh ay di nasisira. So yun pala, kapag ginagalang natin, nirerespeto natin, no, ang ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng tinatawag po nating abundancy. No, abundant na mga bagay. At lahat ng kailangan natin, ipoprovide ng lahat ni Lord. Bakit? Kasi, He is a God of love. God is love. No? Gusto ng Lord, gawin niya itong mga bagay na ito dahil mahal niya tayo. Mahal ka niya. Mahal tayong lahat. So kung ganoon ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, sa lahat ng mga ito, no? Di ba dapat purihin at pasalamatan natin siya? Di ba dapat magpugay, irespeto natin siya, igalang natin siya? Sa lahat ng mga ito, God will always with us. God set us free from all bondages. God provides everything we need. All glory and honor belong to Him. Kaya sa gabing ito, isipin natin mabuti. Isipin natin kung titibangin natin, mas marami pa rin mga bagay na magaganda na nararanasan natin. At kung meron man tayong hindi nararanasan na hindi maganda, pwede tayong mag-inquire kay Lord, tanong natin sa Kanya. Bakit nga ba? Baka mamaya meron tayong mga bagay na ayaw niya na ginagawa natin. Baka mamaya hindi tayo connected sa Kanya, o baka mamaya yung tiwala natin sa Kanya pasulpot-sulpot lang. Ano yung pasulpot-sulpot? Minsan tiwala ngayon, bukas nawawala na. Ayaw ng Lord yun. Gusto ng Lord maging consistent tayo sa lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Dapat nating purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, tayo magpupuri, magpapasalamat sa ating Diyos. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Kapatid, sa mga oras na ito, maraming mga bagay na dapat tayong ipagpasalamat kay Lord. Yung buhay lang natin. Per se, nandito tayo, nakakapakinig. Maayos ang ating pantinig, maayos ang ating paningin, maayos ang maraming bagay sa atin. Maganda yung katatayuan natin sa buhay, maaring wala tayong karamdaman, kagaya ng iba. Of course, hindi ko sinasabi na lahat ng may karamdaman ay hindi mapalad. Kasi doon makikita yung kaparaanan pwedeng gamitin ng Diyos. Parang Kanyang himala ay mahayag sa pamamagitan. Gusto ng Lord, palayain tayo sa lahat ng bondages. Kasama na ron yung karamdaman. Kasama na ron yung kahirapan. Ayaw ng Lord na pahirapan tayo. Pero ang tanong, pinupuri ba sa natin siya? Pinapasalamatan natin siya sa lahat ng mga biyaya na meron tayo? Kasi nakakaano naman, parang, di ba, parang nakakahiya naman na natanggap na natin ang lahat ng bagay. Ito yung palagi natin, di ba, palagi ko po itong nasasabi. Di ba kapag merong ginawa tayo, pag merong ginawa yung bata, o merong natanggap yung isang bata, anong unang-una natin sinasabi sa kanya? Magpasalamat doon sa nagbigay. Yun po, yun nasa taas, yun nasa langit po. Ang daming ibinigay sa atin. Naalala po ba natin magpasalamat? Nagpupuri po ba tayo sa Kanya? Sa gabing ito yung pagkakataon para tayo ibigay natin sa Kanya. Tayo pumikit, tayo manalangin. Lord, salamat. Dahil Ikaw isang Diyos na hindi napapagod, hindi nagsasawa, na i-remind kami, ipaalala sa amin na mahal po ninyo kami. Kaya nga po, Lord, Ikaw magpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Ikaw din, Panginoon, ang
ang magbibigay sa amin ng kalayaan. Ikaw din, Panginoon, ang katiyakan na sasama sa amin sa buong yugto ng aming buhay. Hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng encouragement na magpatuloy na maglingkod para po sa inyo. May mga karamdaman ang mga iba sa amin, pero sila naniniwala kami, Panginoon, ikaw ang aming great provider sa healing. Kapatid, sa mga oras ito, maaring merong ng physical na karamdaman, sabihin mo sa ating Panginoon ang iyong nararamdaman. Yes, sabihin mo sa Kanya, nakikinig si Lord. Ako po, Lord, mayroon akong ubo, may hika ako na sinusumpong. Salamat, Panginoon, ikaw magpapagaling po sa akin. Sige, claim po ninyo. Sabihin po ninyo sa Panginoon, hilingin po ninyo siya Kanya. Kasi mabait po ang ating Diyos. Magpo-provide po siya ng healing para po sa atin. Gusto niya Lord, palayain tayo sa lahat ng klase ng karamdaman. Gusto niyang samahan tayo. Ang tanong lang, magpapasama ba tayo sa Kanya? Gusto ng Lord. May mga bagay na kabigatan sa atin emotionally, maaaring meron tayo nakagalit o meron nagalit sa atin. Matuto tayo magpatawan at matuto rin tayo humingi ng tawan. Dahil gusto ng Diyos na palagi wala tayong iniisip ng away at ayaw ng Lord na hindi tayo mag-set na example. Yung sinasabi niya palagi, mahalin natin ang ating kaaway. Mabait ang ating Diyos. Tayo nga, hindi tayo karapat-dapat lumapit sa Kanya, humingi sa Kanya dahil tayo makasalanan. Pero napakapalad natin. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Binigyan tayo ng kalakasan para magpatuloy tayo, gawin natin yung tama. No? Siya nagpo-provide. Bigyan niya tayo ng puso na willing magpatawad at willing din humingi ng tawad kung kinakailangan. Financially, kagaya ng ating pinag-aralan, nahihirapan ka sa mga panahon ito, sabihin mo kay Lord ang iyong kabigatan financially. Na gusto ng Diyos, tulungan tayo, ibigay yung pinakamaganda, pinakamainaw para sa atin. Claim natin, tutulungan tayo ng Diyos, dalhin tayo doon sa mga bagay na pwede natin pagkakitaan para makapagtrabaho po tayo ng maayos, makapamuhay tayo ng maayos. Lord, salamat din sa mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Salamat po sa extension ng buhay na pinagkakalo mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, kung hindi dahil sa inyo, hindi madudugtungan ang buhay ng bawat isa po sa amin. Kayo na rin, yung mga nag-celebrate ng kanilang anniversary, salamat, Panginoon, dahil ikaw nasa gitna ng bawat pagsasama ng mag-asawa. Opo, Panginoon. Kayo na rin, tinataas din po namin, Panginoon, sa iyo, ang bansang Pilipinas. Kitang-kita po ninyo, Panginoon, kung ano nangyayari sa amin. Sa totoo lang, hindi na po namin alam kung anong gagawin namin. Pero salamat po, nandiyan ka na patuloy magbibigay po ng wisdom at kaalaman. Bigyan niyo po ng liwanag yung mga tao na gustong sirain ng gobyerno. Imbis na dapat tumulong sa gobyerno, dapat tulong-tulong kami na tulungan namin ang gobyerno. Bigyan niyo rin, Panginoon, ng conviction yung mga politiko na nagkamali. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng conviction dun sa kanilang pagkakamali. At ma-realize sila, Panginoon, na mayroong mangyayari sa kanilang hindi maganda, kundi sila patuloy na lalapit, magsisisi sa kasalanan, at ibibigay ang kanilang buhay para po sa inyo. Tulungan niya rin po ang mga military, mga kapulisan, magampanan po niya kanilang tayong para sa peace and order ng aming bansa, Panginoon. Lord, salamat sa gabing ito na muli kinatagpo mo ang aming pangangailangan. Alam po namin, Panginoon, may mga kapatid kami na may mga karamdaman. Kayo po ang bahala po sa kanila. Kayo po ang nakamamatid sa bawat isa na makarecover ang bawat isa. Magkaroon ng kalakasan ng bawat isa. Oo. Salamat, Panginoon. Kapatid, kung nakikinig ka ngayon, angkinin mo yung kagalingan mula sa ating Panginoon. Angkinin mo yung kagalingan na galing sa ating Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, pagpalain mo po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Di Panginoon, alam po namin na sa gabing ito, na pinakinggan mo at narinig mo, ang daig ng bawat isa. Ang may mga karamdaman, igawad niyo po ang kagalingan. Salamat, Panginoon, sa katiyakan
na ikaw nakikinig at pinakikinggan mo lahat ng aming sinasabi. Every tears ng aming buhay, ikaw nakakaalam. Kaya kinukumit po namin lahat sa inyo. Muli, salamat po sa inyong pagtagon sa panalangin ito sa katiyakan na magaganap itong aming kahilingan. Naninihingi po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, ito po ang lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron po kayong mga katanungan o meron kayong inquiry patungkol dito sa mga pinag-usapan po natin, pinag-aralan po natin, huwag po kayong magkatubili. Lalabas po dyan, pwede po kayong mag-message sa amin at i-address po namin yung mga katanungan po ninyo. Ngayon na rin, pakiusap lang po kung meron po kayong nakaranas po kayo ng kagalingan o mga prayer request sa pamamagitan ng gawain ito, muli, inihingi po namin na baka pwedeng i-ano nyo po kami, i-message nyo po kami dahil ito po ay magiging kalakasan sa aming spiritual. Makikita namin na hindi sayang yung mga ginagawa po natin pag-aaral at pagpupugay sa ating Panginoon. Muli, ito po ang lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.